Kung ayaw mong mabaon sa utang, simple lang, huwag kang mangutang. Pero syempre, hindi naman ganon kadali ang buhay para sa lahat. May ilan sa atin na hindi talaga may iwasan na hindi mangutang. Mahirap talaga na may utang ka. Minsan, di ka na mapalagay, isip ka na ng isip at sobrang stress ka na. Kaya naman sa video nito ay pag-uusapan natin ang 10 money tips para hindi ka na mabaon sa utang. Pero ang isa pang tip ko sa inyo ay like ang ating video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo miss out ang mga bago nating uploads. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, maging simple lang. Minsan, kaya tayo nagkakaroon ng mga utang ay dahil nagiging masyado na tayong maluho. Kapag may mga bagong labas na mga gadgets or kung anumang uso ay napapa-impulse buy na tayo na in reality pala ay hindi natin afford. Kaya ang ending ay mangungutang pa para lang makabili ng mga bagay na yon. Wala namang masama sa pagbili ng kung ano-anong bagay. Pero minsan, marirealize mo rin na okay din palang maging simple lang at mamuhay lang ng simple. Lalo na ngayon na majority ay nasa loob lang ng bahay. Kaya pala natin mamuhay ng ganun at hindi maging sobrang magastos at bumili ng kung ano-ano para lang ma-impress ang ibang tao. Number 2, umiwas sa mga buy now, pay later. Kung ayaw mong mabaon sa utang, hanggat maaari ay iwasan mo rin ang pagbili ng mga item na hulugan o installment, lalo na kung ito ay luho lang naman. Kung hindi mo pa kayang bayaran ng cash ang isang bagay, ibig sabihin ay hindi mo pa ito kayang bilhin. Kaya mas magandang ugaliin na magbayad ng cash kung kaya. Ang problema kasi sa mga ganitong buy now, pay later, ang akala mo ay nakakatipid ka dahil maliit lang ang inuhulog mong buwan-buwan. Pero ang totoo, mas lalong lumalaki ang expenses mo in the long run dahil malaki ang patong na interest ng mga items na installment. Hindi ka na nakatipid, lalo mo lang pinayaman ng kumpanyang nag-o-offer ng installment plan. Hindi na baling luma o wala sa uso ang mga gamit mo. Ang malaga, wala ka namang utang na inaalala. Number 3, huwag mangutang, lalo na kung pang-sugal. Nako, napakadami kong kilalang ganyan, yung tipong mangutang kasi papa, laguin daw. Pero sa sugal naman pala, dadalhin. Kapag hindi pinalad, talo na nga, nagkautang pa. At dahil gustong mabawi ang natalo, uutang na naman sa pag-aasam na mababawi pa niya ang perang natalo sa kanya. Kaso, matatalo lang ulit. Cycle na yan at walang katapusan. Paulit-ulit na lang na di ka na makakaalis sa sistema na ganyan. Diyan ka talaga mababaon sa utang. Lalo na sa ngayon na sa online sabong, mayroong ibang agent na papayag sa talpak now, pay later. Iwasan mo ito dahil hindi na nga advisable ang pagsusugal. E paano pa kung ang pangsusugal mo pa ay utang? Number 4, wag utang ang ipambayad sa utang. Napakarami ko atang kilalang ganito, yung tipong mangungutang, pagkatapos ay utang din ng ibabayad sa utang. Naku po, manghihiram kay ganito at kapag oras na ng bayaran, manghihiram naman kay ganyan. Kaya naman hindi na naubos-ubos ang utang at walang katapusan ang mga taong pinagkakautangan. Napakalaking financial stress ang aabutin mo dito dahil kung utang lang din naman ang ibabayad mo sa utang, hindi talaga mababawasan ang problema mo. May utang ka pa rin, nalipat nga lang sa ibang tao. Kaya parang hindi na natapos-tapos ang iisipin mo. At ang masama pa dyan, baka hindi mo na namamalayan, kilala ka na sa lugar nyo bilang number 1 na mangungutang. Para hindi ka palaging umasa sa utang, mahalaga itong number 5. Number 5, magkaroon ng fixed income at other sources of income. Ang fixed income mo ay yung inaasahan mong kita buwan-buwan. Either trabaho man yan o business, mahalagang may fixed income ka. Dahil kung wala kang fixed income, palagi ka lang maghahanap ng susunod na mauutangan. Ngayon, kung may fixed income ka sana, magandang magkaroon ka rin ng other sources of income. Pwedeng part-time job, small business, side hustle o kaya kahit ano pang pwedeng extra mong pagkakitaan. Maganda yung alam mo na meron kang ibang pwedeng pagkunan ng pera. Dahil kung kapusin man ang fixed income mo ay may iba ka pang paghuhugutan. Kaya hindi mo na kailangan mangutang pa sa iba. Number 6, umiwas sa mga utang na may malaking interest. Ano-ano ba yung mga utangan na may napakalaking interest? Andyan ang 5-6, yung iba credit card, ATM sangla, at yung mga nauso ngayon na online lending apps or sites. Kung sukoy ka ng mga ganitong utangan, baka ito na nga ang sign na mag-isip-isip ka na dahil sa laki ng interest na ipinapatong nila. Isa kang membro ng SSS o kaya ng Pag-ibig Fund, pwede sa mga ahensyang ito ka na lang mangutang. Bukod kasi sa legit ama ito, ay maliit lang ang
ng interes na ipinapatong nila. Kung empleyado ka, ay pwede mo pang automatic na ipakalta sa iyong sweldo kada kinsenas ang bayad sa utang mo. Sa ganitong paraan, maobliga kang magbayad kaya unti-unti ding mauubos ang utang mo. Number 7, huwag mong tatakbuhan ang utang. Hindi naman masamang mangutang, lalo na kung talagang nangangailangan ka. Pero kapag nangutang ka, huwag mo namang ilista sa tubig. Magbayad ka at huwag mong tatakbuhan ang inutangan mo. Dapat kung gaano kalakas ang loob mo noong nangungutang ka, ay ganon din kalakas ang loob mo kapag bayaran na. Tandaan mo, kapag may nagpautang sa'yo, mapakaibigan man yan, kamag-anak, katrabaho, o kung ano man, hindi ibig sabihin ay marami na agad silang ekstrang pera. Minsan may mga taong nagpapautang kaya kailangan din naman talaga nila yung perang ipapautang nila. Dahil sa tingin nila ay mas sigit na kailangan mo ang pera base sa sitwasyon mo. Kaya ipapairam na lang muna nila sa'yo. Kaya ugaliing magbayad. Hindi dahil hindi ka sinisingil ay hindi ka na magbabayad. Ang pagbabayad ng utang ay obligasyon mo. At kung hindi ka makabayad sa oras na napagkasunduan nyo, mabuting ipaalam mo ito ng maaga sa inutangan mo para makapaghanda rin sila. Kaya kung hindi ka kaagad makabayad, ipaliwanag mo ng mabuti ang iyong sitwasyon at magbigay ka ng date kung kailan mo mababayaran ng utang mo. Sa ganitong paraan, may iwasan mong umabot pa sa demandahan ang iyong mga problema sa pera at hindi rin masisira ang pangalan mo sa iba. Siyempre kung tatakbuhan mo ang utang mo, mas lalo ka rin mababaon dito. Number 8, bayaran ang utang. Kung marami kang utang, samantalin mo na ang pagkakataon na makabayad dito kapag nakakatanggap ka ng pera or ng malaking pera. Halimbawa, natanggap mo ang iyong 13th month pay, nagka-bonus ka sa trabaho o kaya naman ay sinuwerte ka at may napanalunan kang cash prize. Bago mo pa isipin ang mga pagkakagastusan mo, unahin mo ng bayaran ang mga utang mo. Bago ka pa mag-post ng hashtag feeling blessed, magbayad ka muna sa mga pinagkakautangan mo. Pag feeling instant millionaire sa social media, lalo na kung friends or followers mo pa ang mga pinagkakautangan mo, na kaya naman kung makikita ka nilang nagpapakasaya samantalang ang utang mo ay hindi mo man lang naaalala. Number 9, gumawa ng utang tracker. Para siguradong natatrack mo ang mga utang mo, gumawa ka ng listahan o utang tracker. Kasi kung nagtatrack ka na rin naman na mga pumapasok sa iyong pera or income at yung mga pinagkakagastusan mo or mga expenses mo, so okay rin na itrack mo na rin yung mga utang mo para hindi mo nalilimutan. Ilista mo na ang halaga ng utang mo, saan o sino ang inutangan mo, kailan mo ito inutang, halaga ng mga naibayad mo na, halaga rin kung magkano pa ang balance mo at ang mga due date mo sa utang. Pwede kang gumamit ng simpleng notebook o kaya naman ay pwede ka rin gumamit ng Google Sheet sa iyong laptop o cellphone at doon mo ilista ang mga ito. Ngayon, pagkatapos mong mailista ang lahat ng utang mo ay pagsunod-sunodin mo ito base sa laki ng interest. Iuna mo sa listahan ang mga utang mo na may pinakamalaking interest dahil ito rin ang mga utang na dapat priority mong mabayaran. Ang tawag sa technique na ito ay debt avalanche. Ang interest kasi ang nagpapabigat sa mga binabayarang utang at malaki ang tsansa na lumubo pa ng lumobo ang utang mo dahil sa mga nakapatong na interest. Kaya gamit ang technique na debt avalanche, mas makakausad ka dahil hindi natutubo pa ang iyong utang na may malalaking interest. Uunahin mo silang bayaran. Pwede rin namang reverse ang gawin mo, so yung mga maliliit muna na interest. Depende na rin sa iyong diskarte. Number 10, baguhin mo ang lifestyle mo. Kung buwan ka na ngayon sa utang, malamang may mali sa lifestyle mo. Baka nakikipagsabayan ka na sa ibang tao o sa mga kaibigan mo. Hindi porket maluho sila ay magiging maluho ka na rin. Hindi porket may bago silang sasakyan ay kukuha ka na rin ng bagong sasakyan. Hindi porket pa-travel sila ay pa-travel ka na rin. Hindi obligadong gayahin at sumabay ka sa kanila, lalo na kung hindi mo naman kaya. Matuto ka na makontento at alamin mo kung ano lang ang limitasyon mo. Kung gusto mong baguhin ang sitwasyon mo, simulan mong baguhin ang sarili mo dahil walang ibang gagawa niyan para sa'yo. Iwasan ng palagiang pag-utang. At hindi naman lagi ang sagot sa kakapusan ng pera ay utang. O ito siguro ang pinakamadali at pangtamad na paraan. Pero dapat bago mo isipin na mangungutang ka ay isipin mo muna ng paraan o diskarte kung paano ka magkakapera nang hindi nangungutang o umaasa sa utang. Bago tayo matapos sa video na ito ay follow na rin kami sa aming FB, IG, TikTok at mag-subscribe na rin kayo sa aming crypto only channel. Kaya in summary ito ang 10 money tips para hindi mabaon sa utang. Number 1, maging simple lang.
Number 2, umiwas sa mga buy now, pay later. Number 3, huwag mangutang lalo na kung pangsugal. Number 4, huwag utang ay pambayad sa utang. Number 5, magkaroon ng fixed income at other sources of income. Number 6, umiwas sa mga utang na may malaking interest. Number 7, huwag mong tatakbuhan ng utang. Number 8, bayaran ng utang. Number 9, gumawa ng utang tracker. Number 10, baguhin mo ang lifestyle mo. Kita-kit sa susunod na video.